na si Professor Cielo Magno ang nakakalulang nakawan sa budget ng bansa para sa taong 2025. Sa isang panayam, ibinunyag nito na si DPWH pa lamang ay mayroon na anyang insertion na 175 billion peso ang itinaas ng kanilang budget sa kanilang orihinal na proposal na 900 billion pesos. Nauna nang binunyag noon ni Vice President Sara Duterte na tanging sina Congressman Saldico at Martin Romualdez lamang ang may hawak ng budget ng bansa at sila din ang may pakana ng mga insertions na ito na hindi naman talaga nagagamit ng mga naturang ahensya. Bagkus, ang mga buwayang laging gutom sa pera ang nakakahawak nito at ang bilyon-bilyong budget para sa unprogrammed appropriations. Matatandaang kinwestiyon ng taong bayan si Saldico matapos isiwalat ni Senador Villanueva na 61 billion pesos pala ang budget ng Bicol Region para sa flood control. Subalit, sa nangyaring malawakang pagbaha sa rehiyon, ay obvious na walang nangyaring proyekto si Saldico para maiwasan ang pagbaha at naibulsa na lahat ng pondo. Sadyang wala na talagang pag-asa ang bansa sa kasalukuyang administrasyon dahil tila lahat na ata ng mga kongresista ay wala nang inaatupag kundi ang magkamal sa pera ng taong bayan. Ayon pa nga kay Professor Cielo Magno, magandang umaga po Pilipinas. Baka pwede ding ipaliwanag ni Congressman Saldico kung bakit binawasan ng 10 bilyon ang ating calamity fund for 2024 gayong alam naman natin na nasasalanta tayo palagi ng bagyo. At itong budget naman ng DPWH ay bakit pinalaki pa by 175 bilyong pesos. Hindi lang po flood control ang kailangan na tugon sa climate change at disaster. Kung bibigyan mo ng grade or assessment yung pag-allocate ng budget ng gobyerno sa Pilipinas, anong assessment? Actually, based dun sa 2024 experience, Okay. bigyan ko siya ng failing grade. Talaga? Wild Okay. Hindi kasi alam mo, ang interesting ngayon, Yeah. marami na actually nai-involve dun sa budget. Kasi we can watch it, nanonood ka na sa YouTube, di ba? Nadidinig mo yung mga deliberation. Pero you know kung ano yung pinaka-frustrating dito sa 2024 budget. Dun sa buong proseso kasi, parte yung pagiging transparent nga, kaya napapanood ng mga tao. Pero doon sa final stage ng budgeting, pina-finalize lang yan ng konting representative ng mga congressman at saka mga konting representative ng mga senador. Tama. Tapos, dapat ang gagawin na lang nila, i-reconcile nila yung konting pinagkaiba ng Senado at saka Kongreso. Di ba? Yun po yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Okay. Kaya lang, ang nangyari dito sa 2024, pagkatapos ng mag-BICAM, dinoktor-doktor nila. Okay. Completely. Binago-bago. So, alam mo nangyari, after nag-BICAM, yung budget ng Senado lumaki by 2 billion pesos. What? Yung budget ng House of Representatives lumaki by 12 so nadagdagan. billion pesos. 12 billion? Oo. So may 14 billion na... Hindi lang 14, na nadagdag, diba? Tapos, itong unprogrammed appropriation, hindi ko pa na-explain ko ano itong unprogrammed appropriation na to, lumaki by 450 billion pesos. What? At itong DPWH, lumaki by 175 billion pesos. Alam mo kung bakit frustrating? Kasi ang idea sana ng buong budgeting process, halimbawa, ikaw, anak kita, diba? Ba't naman kita bibigyan ng pera ng halimbawa, underperforming ka, di ka nag-aaral mabuti. Ba't kita bibigyan ng pera Tama, oo. Siyempre, bata yun sa performance mo as a student, diba? At saka, bakit kita bigyan ng sobra-sobrang pera kung halimbawa, mag-e-enroll ka lang ng mga extracurricular mo. Exactly. Diba? Parang kahit anong kumpanya, kunwari, kung may produkto kang hindi mo ibenta, hindi mo na siya bibigyan ng marketing budget masyado. Dapat performance-based, diba? So, nung pinrepare itong mga budget na to, halimbawa, nag-submit si DPWH, DOH, DepEd, batay yan dun sa performance nila the previous years. Kung gaano sila kagaling mag-implement ng mga projects nila. So, itong si DPWH, based dun sa mga discussion sa Senado, ang kanyang kakayahan lang to implement their flood control projects ay around 40 to 50%. So, ibig sabihin, kapag inallocatean mo siya ng budget para gawin tong mga flood control na to, kalahati lang yun na i-implement niya in 1 year. Okay, so pinag-aralan na yan, kaya itong budget na binigay sa'yo this year ay batay sa performance mo. Ngayon, mapapatanong ka, bakit after the BICAM, nilakihan pa ng 175 billion pesos given the quality ng performance ng DPWH? So, diba? paano nangyayari yung mga ganyan? Nangyari lang yung lahat yan sa bicameral committee na kung saan hindi naka-livestream. Oo nga.
So, hindi mo na monitor, hindi mo alam kung sino yung mga naglagay-lagay ng insertion na yan. At dahil pag tinignan mo yung budget, ganyan yan kakapal, pagbalik niyan sa Senado at saka sa House of Representatives, siguro wala nang nagbasa. In-approve na. Okay. So, yun na yung budget natin. Parang ano lang eh. Para school project lang. Bububo nyo talaga. Yung mga adik, yung mga drug lord, bibigyan nyo ng hustisya. Pero hindi nyo ba inisip, di ba, yung mga inosenteng kababayan natin na pinagpapapatay ng mga nalulong sa droga? Hindi nyo ba naisip yung mga kabataan nating nalulong sa droga? Ang inyo talaga kasi may patayan at that time. Kaya nakakainis no? Kasi ngayon yung mga investigasyon nila, di ba? Tapos yung mga witness nila, mga drug lord, mga kriminal, ang bobobo. Wala namang sila dito, sir, para i-deny yung sinasabi ko. Ah, hindi. This is record. Nako, Colonel Marcos. Are you a lawyer? Huh? Naman po. Oh, wag kang mag-lawyering dito. Hindi po ako nag-lawyer. Papalusot ka, ha? I am not a lawyer. Pero hindi ka pwedeng lumusot dito. Mr. Chairman, with that, once again, I move to cite in contempt. Putragis talaga. Imagine niyo yung mga kongresista, pag magtanong sila o mambara sila, walang respeto. Yung kinakausap nila, Colonel, itong si Paduano, Diyos mio, ang tanda-tanda mo na. Kala mo talaga kung sino ka no? Hawak mo ang batas? Hawak mo? Lawyer ka din? Diba? Kakapal ng mukha. Pag hindi nila magustuhan yung mga sagot, gaganyanin nila. Gaganyanin nila balasubasin ang mga witness or mga resource person na sumasagot sa kanila. Diyos ko, may araw din kayo. Diba? Masyado yung hinahawakan yung batas sa kamay nyo. Marami siyang DDS trolls eh. Look, Na ibabas ka, ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Ano maasayan mo doon? Inaasahan ko na yun na i-deny talaga niya. At ang mga trolls niya, naghanda na ngayon kung ano ang ipalabas nila sa social media at sa mga kwento na gagawin nila. Okay. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa niyan ikaw sa hindi ka gumagawa ng kwento? sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po.